Part 6, Joy POV. Huwag ka mag-alala madam, sisiguraduhin namin sa iyo na pagkatapos mong ipanganak ang iyong anak, ikaw pa rin ang una sa aming listahan. I rolled my eyes as if I'm going to let someone step on my career. Sophie, I know no one can be me. I'm the most gorgeous, sexy, and beautiful goddess in earth. And of course, Victoria's Secret won't let me go in their company. Think about it, duh! Sabi ko sa assistant ko. Clark don't want me to work na kasi I'm pregnant, and of course with his baby. As far as I know, he don't want me to work on modeling kahit it's been a years na kasi nagsaselo siya sa mga nakakakita ng kagandahan ko. Bakit hindi na lang kasi sabihin? PTW, who's gonna be in my position now? I don't want to stop modeling, hindi pa naman halata ang tummy ko. Kaya ko pa mag-rampa ng kagandahan ko, but Clark won't pat me. Oh, he's so caring. I touch my tummy. Clark will gonna be a good father and husband for us, baby. Someone, madam? Napataas ako ng kilay. Who that someone then? Just make sure that she'll level my beauty even just a bit, Ayoko namang ma-down ang Victoria's Secret. Natatawang sabi ko. Narinig ko din siyang tumawa. Duh, hindi ko siya pinapayagan tumawa kapag kinakausap niya ako. Hindi ko pa siya nakikita, madam, pero sinabi ni manager na binigay na ng kanyang ama ang ilan sa kanyang aplikasyon at mga dokumento. And I think manager won't hesitate to accept her as your change because based on what I see, manager knows her father. Diretsong sabi niya. Narinig kong bumukas ang pinto kaya napangiti ako. Okay, after I give birth, tell manager to send that girl away because I'm already back. Pagkatapos ay tinapos ko na ang tawag. Since I'm not working yet, and as the most beautiful aces of Victoria's Secret, I need someone who can change me on my work. Kailangan may kapalit ako, at walang makakapantay sa ganda ko sa isa man sa mga kasamahan ko sa modeling. So manager and I decided to recruit, at ngayon mayroon na daw. Hindi ko na inalam kung sino as far as I know, walang makakahigit sa akin. Siya lang siguro ang kapalit ko dahil wala nang choice. Pagkatapos kong manganak, ako pa din naman ang reyna sa Victoria's Secret. Honey! Tili ko sabay yakap sa kanya. He then kissed my forehead. Oh, sweet mo, Clark. Napangiti ako. How's her day and their baby, Tanong niya. I'm tired na ang baby natin ay patuloy na nagtatanong ng mga pagkain, cravings. I rolled my eyes and I heard her soft chuckles. Agad ko namang inalis ang coat niya. How lucky I am. Umaayon sa akin ng lahat. Now that my, so-called ex-best friend is gone. Clark is officially mine. My one and only love. Pagod, sabi ko habang minamasahe ang likod niya. Tumanggod siya. You're not finding some info about Danica, right? Napansin kong nanigas siya. No, we're having a baby, so why would I? Pinilupot ko ang mga braso ko sa leeg niya. Good, kasi patay na siya. And you love me, of course. Magkakababy na tayo. Sabi ko sa kanya. Wala nang hahadlang sa akin. Dahil wala ka na, Danica. Patay ka na. Someone's POV. Chase, pakikuha ng mga nakalakal mo. Agad akong tumango nang marinig ang sinabi ni boss. Napatingin ako sa tirik na araw. I'm born in the Philippines and now andito ako sa Spain, nangangalakal, with my co-Filipino. Bakit dito ako nangangalakal? Ewan ko din ba sa buhay ko? Kinuha ko ang mga nakalakal ko pero may isang bote na gumulong-gulong papunta sa gitna ng kalsada. Shit, sayang pa yun. Kung di ko kukunin. Agad ko itong tinakbo at pupulungtin na sana nang biglang may bumusinang sasakyan sa harapan ko kaya nawalan ako ng balance at agad akong napaupo dahil sa gulat. Muntik na ko dun sayang kagwapuhan ko. Nakita ko namang bumaba ang isang lalaking may edad na. Oh, I'm sorry. Let me help you. Sa hadaman niya na ikinatanggi ko. Sa mukha pa lang niya mayaman na siya. Ang dumi-dumi ko. Hindi bagay sa makinis niyang balat kahit may katandaan na ang garapan ng kasuotan niya. No sir, it's okay. At agad akong tumayo. Hindi ko din kasi napansin ang sasakyan niya. Oh, I'm sorry again. Be careful next time. Here. At may kinuha siyang pera na agad kong itinanggi. I don't want it. Gusto ko galing sa sariling sikap at hirap ko. Nang hindi ko pa din tinanggap, ay may kinuha siyang papel sa wallet niya. Here's my calling card. I can offer you a job. My daughter needs a new driver except for her butler.
Nakangiting saan niya, bago bumalik naman sa sasakyan nito. Kinawayan ko na lang siya dahil mabait siyang tao. Well, I know how to drive. Habang nakatingin sa calling card na nasa kamay ko. Kahit ako pa ang aid-reg niya. Danica POV. Papa, I'm so excited to meet them na po. Nagtitilik kong salubong kay Papa habang pababa siya ng hagdan. Ngumiti siya bago niya ako hinalikan sa noo. Relax my daughter, kain muna tayo. Tumanggo ako sa sagot niya. Kakain na sana ako nang mapansin ko ang necktie niya. Tisk, ayusin natin yung necktie mo, Papa. Tanda-tanda na eh. Napasimangot naman siya sa sinabi ko na ikinatawa ko. Nasa kalagitnaan na ako ng ginagawa ko when some memories started to flash in my mind. Ako, habang inaayos ang necktie ng asama ko, yun ang routine ko tuwing umaga kapag kasama ko pa si Clark. Palagi kong inaayos ang necktie niya kasi don't know how to put it right. After that, pinagtitimpla ko siya ng kape at... Anak? Napabalik naman ako sa isip na magsalita si Papa. Ngumiti lang ako sa kanya bago tinapos ang ginagawa at bumalik na din sa pagkain. Hindi ko na siya mahal. Basta, may mga alaala pa rin kasama siya. Kinagat ko ang ibabang labi ko. I'm acting weird, but I know Clark and Joy and their soon-to-be daughter or son will be a happy family. Nakaramdam ako ng sakit sa dibdib ko, which is actually in my heart. Sa operasyon siguro. Nagiging weird na naman ako. Heist, maybe because of my heart transplant. It's been 3 weeks since nakalabas ako ng ospital. Doc Radley is still checking me every week. Nagiging maayos na din ang pakiramdam ko and hindi na ako nahihirapang huminga. Magaling na nga ako at iyon ang masasabi ko. I just need to take care of myself and don't forget to take my medicines. I eat a lot of healthy foods and I'm avoiding myself to drinks, like alcohol, coffee, and soda. Sa ngayon din, andito kami sa bahay namin sa Spain, which is my first home. And guess what? Today is my biggest day. Makikipagkita ko ngayon sa head ng Victoria's Secret para makapag-model na ako. Inaccept na nila kagad ako pagpas pa lang ni Papa ng resume ko. Cause why not? I'm a big loss kapag hindi nila ako tinanggap kagaya ng dati dahil may sakit ako noon. Ako ang ipapalit nila sa top 1 highest ranking model nila, which is my ex-best friend Joy, dahil na din sa buntis daw siya. I want to take that position from her. Not because I want some revenge dahil sa pangaagaw niya sa asawa ko, kundi dahil sa pangaagaw din ng pangarap ko. I don't love Clark anymore and I'll let them live what they want. Nang sinabi ko sa kanya noon ang pangarap ko. Ilang araw makalipas ay sinabi niyang pangarap niya na din daw yon. Bumabalik talaga ang alaala ng nakaraan kahit hindi ko gustuhin. But I wanted to start my new life now. Wala na akong dahilan pa para ungutin kung ano man ang mga nangyari sa nakaraan. Ayokong malaman. I'm done, anak. Chase is waiting outside, sabi ni Papa. I immediately finished my breakfast and fixed my pencil skirt dress na hapit sa katawan ko. Don't stress yourself, anak. It's your first priority. Tsaka ang ganda-ganda mo, I nodded while smiling. Lagi niyang sinasabi sa akin yan. Oo, habulin mo ang iyong mga pangarap, love life at kaligayahan, ngunit huwag kalimutan ng iyong sarili ang iyong una at pinakamalaking prioridad. At sino ang nangangailangan ng motibasyon ng isang tao kung anumang oras ay maibigay ito sa akin ng papa ko? Sino yun, Chase, Papa? Tanong ko out of curiosity. Oh, siya ang bago mong driver. Kumunot ang noo ko. How about Butler Patrick, Papa? I asked again habang papalabas na sa pinto. Sasamahan ni Butler Patrick si Dr. Radley ng ilang linggo, honey. Ba't hindi ko alam? Tsaka bakit? Gusto ko sana siyang tanungin tungkol dito, pero nagsimula na siyang magsalita, assuring me that his new hard driver can be trusted. Don't worry, Chase is kind. Mabait siyang tao. Trust me, paninigurado ni Papa. Well, I know, hindi ganun kabilis magtiwala si Papa, pero hindi mo naman ako magustuhan. Are you sure about Butler Patrick and Dr. Radley pa? Hindi ko na mapigilang tanong. Tumanggo lang naman siya. Sana makita ko pa silang hindi baliw.